Mabilis na kinuha ni Lennon ang kanyang asawa sa bisig ng kanyang kapatid na si Jacob. His eyes were burning like hell. Hindi na niya natiis na makitang magkayakap ang dalawa. Alam niyang pagagalitan siya ng asawa niya pagkatapos ng ginawa niya, but who cares? Hindi na niya hihintayin pang maglapat ang labi ng dalawa bago siya lumabas sa pinagtataguan niya. Lennon, what are you doing? Maingat na bulong ni Adeline habang nakatingin sa dismayadong si Jacob. She's not done yet. Hindi pa siya satisfied sa ginawa niyang pagpapaawa kay Jacob. Hindi siya makapaniwala na masyadong maikli ang pasensya ni Lennon. Sinira nitong magandang pagkakataon. Ginawa ko lang kung ano ang dapat gawin ng isang husband kapag nakita niya may nakapulupot na ahas sa kanyang asawa. Bulong ni Lennon, may halong inis ang tono ng kanyang pananalita. Anong kaguluhan ng tungkol sa aking mahal na kapatid? Sabi ni Jacob sabay sundot ng ilong niya. Akala ko masaya kayo kasama si Cynthia sa isang bubong. Nagulat ako ng maling babaeng pinakasalan mo. Naikuyom niyang panga niya. Masyado kang updated sa buhay ko, mahal kong kapatid. Akala ko rin, narinig mo tungkol sa mga kasinungalingan ni Cynthia. Nagulat ka na pinakasalan kong nanay ng yumao kong anak. Humalakhak si Lennon. Ang matamis niyang ngiti mabilis na napalitan ng tawa ng demonyo. Hindi ako nagpakasal sa maling babae, ngunit nahawakan mong aking pinakamamahal na kayamanan. Sabi niya. Palihim na kinurot ni Adeline sa Lennon, nagkukunwari pa rin siyang isang mahinang nilalang. Nagsisimula ka ba ng war laban sa kanya? Really? Bulong ni Adeline. Halos matawa siya nang hindi siya pinansin ng kanyang asawa. Pinakamahalagang kayamanan? Wow! Yun ang pinakamalaking biro mo, Lennon. Tignan mo siya. Tingnan mong asawa mo. Hindi ka ba nahihiya? Binugbog mo yung tao tapos sasabihin mong most precious treasure sa mismong harapan niya? You're unbelievable. Natatawang sambit ni Jacob. Sabihin mo nang gusto mong sabihin. Sa bagay, maingay ang lata kapag wala itong laman. Pangaasar na Lennon. Napangiti siya nang makitang namulang mukha ni Jacob. Lennon, tumigil ka. Saway ni Adeline. Kailangan na niyang pumagitna sa dalawa dahil pakiramdam niya'y madudulas ang dila ni Lennon anumang oras. His words implied na walang alam si Jacob sa nangyayari at natatakot siyang matunugan ito ni Jacob. Humakbang si Jacob palapit sa kinaroroonan ni Lennon at Adeline. Iniisip pa lamang niya ang maaring gawin ni Lennon sa babaeng mahal niya ay nanggagalaitin na siya. Kating-kating ng kanyang mga kamay na suntukin at ibalik ng doble ang ginawang pambubugbog ni Lennon kay Adeline. Isang hakbang pa Jacob. Hindi ako magdadalawang isip na saktan si Adeline. Pananakot ni Lennon. Ayaw naman niyang sirain ang plano ng kanyang asawa. Pareho na silang nag-exert ng effort kaya hindi niya hayaang mapunta sa wala ang pag-arte ni Adeline kanina. Napangiti siya nang biglang huminto sa paglalakad si Jacob. May kahinaan din palang isang demonyo. Bulong niya. Hindi pinahalata ni Adeline na natutuwa siya sa kanyang nasasaksihan. Alam na niya ngayong nagtagumpay siya sa kanyang plano. Sa halip na magbunyi ay lalo lamang niyang ginatungan ang takot na nararamdaman ni Jacob sa oras na yon. Jacob, Anya. Adeline, sabi ni Jacob. Kinuyom ang kanyang mga kamay, pakiramdam niya ay wala siyang kwenta sa pagkakataong iyon. Magpakatatag ka, hindi magtatagal at makukuha rin kita sa walang hiya kong kapatid. Dagdag pa niya. Tinitigan ni Jacob nang matatalim si Lennon. Desidido na siyang makipagtulungan kay Adeline. Hahayaan niya maghiganti ito kay Lennon. It will be more entertaining in his part dahil masasaksihan niya sa hinaharap kung paano wawasakan ng babaeng mahal na mahal ni Lennon ang buhay nito. Mahal na mahal niya si Adeline at handa siyang gawin ng lahat, makuha lamang ang tiwala at pagmamahal nito. Maaari pa niyang ibato ang kasinungalingan sa mukha nito para manipulahin siya. Siya isang controller at sa parehong oras isang manipulator. Wala siyang kaalam-alam sa larong inihanda ni na Adeline at Lennon. Sabihin mo nang gusto mong sabihin, Jacob, but I'm warning you, ang ari-arian ko'y ari-arian ko at hindi ako papayag na nakawin ito ng sino man sa akin. Inilipat niya ang kanyang tingin sa kanyang asawa. At ikaw, you owe me something. Let's go home, wife. Umiling si Adeline habang nangingilid ang kanyang mga luha. Tinignan niya si Jacob, ang kanyang mga mata ay nangungusap dito, nagmamakaawa. Hindi maipinta ang pagmumukha ni Jacob, nakagat niyang mariin ang kanyang ibabang labi, dahilan para dumugo ito.
Nagpupuyos ang kanyang damdamin habang ang kanyang isip ay hindi mapakali. She owes him something. Did he mean? He muttered before he gritted his teeth. Para gawing mas makatotohanan na lahat, kinaladkad ni Lennon si Adeline palabas ng gusali. Lennon, bitawan mo ko! Nasasaktan ako! Sigaw ni Adeline. Tumahimik ka. Ginusto mo to. Kaya panindigan mo. Pagsisisihan mo nakipagkita at nakipag-usap ka sa traidor kong kapatid. I will make sure na titino ka na pagkatapos ng gagawin ko sa'yo. Sigaw ni Lennon. Pumikit ng mariin si Jacob, kasabay ng pagmulat ng kanyang mga mata ay ang mabilis na pagkilos ng kanyang mga paa. Hindi siya makakatulog ngayong araw hanggat hindi niya nababasag ang pagmumukha ni Lennon. Nanlaki ang mga mata ni Adeline nang makita niyang papalapit na si Jacob. Pinisil niyang braso ni Lennon para balaan ito pero huli na. Lennon, mahinang sabi niya. Isang malakas na suntok ang natamo ni Lennon mula sa nagbabagang kamao ni Jacob. Kitang-kita niya matinding galit sa mukha nito. Napabagsak siya sa sahig habang nakatingin siya sa kanyang asawa. Don't worry about me, I'm fine. Nangungusap na sabi ng kanyang mga mata habang pinapahid ang umagos na dugo mula sa pumutok niyang labi. Huwag mong pakialaman ng babae ko or else ako magiging Grim Reaper mo, sabi ni Jacob. Ashley, nasan ang walang modo mong boyfriend? Inis na tanong ni Alfred habang pinagmamasdan niya ang nakasimangot na mukha nito. May urgent meeting daw po siya, papa. Pasensya na raw po kung umalis siya ng walang paalam. Pagdadahilan ni Ashley. Dapat lang na humingi siya ng pasensya. He wasted our time. Anyway, tumingin muna sa paligid si Alfred bago niya hinawakan ang isang kamay ni Ashley na nasa ibabaw ng mesa. Are you free tonight? I miss your scent. Bulong niya. Mabilis na inalis ni Ashley ang pagkakahawak ni Alfred sa kanyang kamay. Kailangan niya ipakita dito na matapang na siya at hindi na siya magpapagamit pa. Ngumisi si Alfred bago siya lumapit kay Ashley. Huwag kang magmalinis, Ashley. Alam ko't alam mong nakita ko ng lahat ng meron ka. Napakatagal na, buhat nung paligayahin natin ng isa't isa. Hindi mo ba namimiss ang umungol sa kama kasama ako? Sige na, pagbigyan mo na ako mamayang gabi. Don't worry. Aalis ang mama Chloe mo kaya solong-solo natin ang bahay mamaya. Bulong niya. Nanginginig ng mga tuhod ni Ashley pero hindi niya pinahalata. Hindi niya maintindihan kung bakit umiral na naman ang kademonyohan ng kanyang ama-amahan. Isang beses lang na may nangyari sa kanila kaya nagtataka siya kung bakit tila nasabik na naman ito sa kanya. Napakatagal na noon. Buong akala niya nagbago na ito at hindi na muling uulit pa. Tumindig ang mga balahibo niya sa kanyang mga braso nang maramdaman niya ang paa nito sa kanyang binti. Dahil sa gulat ay napatayo siya. Namilog ang mga mata ni Alfred at inutusan niya ang kanyang anak-anakan na bumalik sa pagkakaupo sa pamamagitan lamang ng kanyang mga titig. Agad namang bumalik sa pagkakaupo si Ashley, hindi dahil sa takot kay Alfred, kundi dahil nakita niya naglalakad na pabalik sa kanilang table ang kanyang mama Chloe. Nailang din siya nang bigla silang pinagtinginan ng mga tao sa restaurant. Ganyan nga Ashley, behave, mahinang sambit ni Alfred. Nilingon niya ang kanyang asawa. Malayo-layo pa ito sa kinaroroonan nila. Sleep with me tonight, huwag kang mag-alala. Dadaling kita sa langit. Nakangiti niyang bulong kay Ashley. No, hindi ako uuwi ng mansyon mamaya. I have a dinner date with Jacob at sa kondo niya kami matutulog. Matapang na sagot ni Ashley. Wala na siyang pakialam kung ipagtabuyan siya ni Jacob mamayang gabi. Mas mahalaga para sa kanyang dignidad. Hindi na siya muling magpapadala sa takot. Jacob, mas bata lang siya sa akin, Ashley, pero hindi hamak naman na may mas experience ako sa kama kaysa sa kanya. Saglit na napatigil si Alfred sa pagsasalita para lingunin si Chloe. Napangiti siya nang makita niyang may kausap ito sa cellphone. Gusto mo bang mawala ng mana? Pananakot niya kay Ashley. Go ahead, hindi na ako natatakot sa'yo. Ikaw, gusto mo bang malaman ni Mama Chloe ang kalapastangan ng ginawa mo sa pinakamamahal niyang ampon na anak? Gusto mo bang iwan ka niya? Napangiti si Ashley nang mabasa niyang mukha ni Alfred. Biglang napuno ng pangamba at takot. What's the tension all about? Did I miss something? Nagtatakang tanong ni Chloe. Tumaas ang mga kilay ni Ashley. Napahigop naman ng kape si Alfred. Papa, sasabihin ko na ba kay Mama? Nakangiting tanong ni Ashley. Kumunot ang noon ni Chloe. Alfred, ano yon? Nagkatinginan sina Alfred at Ashley. Sancho, kamusta? May bago ka bang balita tungkol sa magkakapatid?
Nawawala pa rin po si Sir Lennon, Senyor. Hindi ko pa rin po nakikita kahit ang anino niya sa mansyon at sa labas ng inyong kumpanya. Mabilis na tugon ni Sancho. Nagulat siya nang biglang tumayo si Don Michael sa kanyang wheelchair. Na nakakalakad na po kayo, Senyor? Tumawa ng malakas si Don Michael. I thought you already know. Aniya habang nag-iinat-inat. Binuksan niya ang bintana at ninamnam ang liwanag buhat sa sikat ng araw. Senyor, bakit po pala hinayaan niyong lumaya si Sir Lennon? Bakit po nakinig kayo kay Sir Jacob na i-block lahat ng credit cards at i-freeze lahat ng bank accounts ni Sir Lennon? Yun po bang parusa niyo sa kapabayaan niya? Kunot noon tanong ni Sancho. 3 months, Sancho. I have only 3 months to figure out and to set everything. Pumayag ako sa kagustuhan ni Jacob dahil totoo namang naging pabaya ang kanyang kapatid simula nang mawala si Noel. Sagot ni Don Michael. Speaking of Noel, Senyor, tuloy pa rin po bang pagpapaimbestiga niyo sa nangyari sa kanya? May narinig si Sancho mahalaga tungkol sa pagdukot kay Noel, ngunit hindi niya ito maalala. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla na lamang yung nawala sa isip niya. Of course, apo ko si Noel at hindi ko pakakawalan ng pagkakamatay niya. Huminga ng malalim si Don Michael. Ayusin mong lahat at handa ang aking mga gamit, Sancho. Babalik ako sa mansyon. Utos niya. Masusunod po, Senyor. Agad na tugon ni Sancho. Nang makalabas na sa hospital room ni Don Michael si Sancho ay kaagad siyang naglakad patungo sa kinaroroonan ng telepono. Naghintay siya na may sumasagot sa kanyang tawag. Senyor, bakit po kayo napatawag? Kamusta? Is everything okay? Opo, Senyor. Wala po kayong dapat ipag-alala. Good, ani Don Michael sabay baba ng telepono. Muli siyang naglakad patungo sa may glass window. Tanaw niya ang buong syudad buhat dito. Hindi ko akalaing magiging intense sa mga huling buwan ko dito sa mundo. Paano ko kaya sisimulan ng lahat? Napatigil sa pagmumuni-muni si Don Michael nang makarinig siya ng mga yabag na papalapit. Agad siyang umupo sa kanyang wheelchair nang makita niyang gumagalaw ang doorknob ng pinto. Papa! Humihingal na tawag ni Jacob. Marahang ipinihit ni Don Michael ang kanyang wheelchair para harapin ang panganay niyang anak. Sinabi na kagad sa iyo ni Sancho? Tanong niya. Ang alin papa? Nagtatakang tanong ni Jacob. Never mind, what brings you here? Don Michael asked. I need your help, papa. Mababa ka sa mukha ni Jacob ang labis na pag-aalala. Tumaas ang kilay ni Don Michael. Papa, ani Jacob, tell me, what do you need this time? Don Michael said. Bumuntong hininga si Jacob. I know this may sound weird but umalo ng noo ni Don Michael. I need to make this request. Saglit na huminto si Jacob para humugot ng lakas ng loob. Papa, hayaan mo na ulit si Lennon na manatili dito sa atin. Give him everything that I ask you to get from him, Jacob said. Umawang ang bibig ni Don Michael, maya-maya pa'y humagalpak siya ng tawa. Papa, seryoso ako sa mga sinabi ko. Magtul ni Jacob na hindi pa rin tumigil ang kanyang papa sa kakatawa. Napahawak sa kanyang tiyan si Don Michael. Pilit niyang pinigilan ang sarili na matawa nang makita niyang pagmumukha ni Jacob. Change of heart? He asked. Papa, alam mo hindi kami magkasundo ni Lennon at alam mo din kung gaano ko siya kinasusuklaman. Hindi na yung magbabago, ani Jacob habang lumalakad papunta sa hospital bed ng kanyang papa. Kung ganun, bakit gusto mong ibalik ko sa kanyang lahat nang ipinakuha mo sa akin? That gesture means something, son. Concerned ka na sa kapatid mo? Nangaasar na sabi ni Don Michael. I'm not doing it for him, papa. Mahinang sabit ni Jacob. Muling napatawa si Don Michael sa kanyang narinig. It's obviously for him, Jacob. You're making my day. Pinasaya mong araw na to. I'm doing it for Adeline. Sa wakas ay nasabi na rin ni Jacob ang tunay na dahilan sa kabila ng kanyang request. Alam niyang hindi ganun kaganda ang impresyon ng kanyang papa sa babaeng nagpatibok ng kanyang puso pero wala na siyang pakialam doon. Hindi nga niya alam kung ligtas ba ito ngayon sa kamay ng asawa nitong si Lennon. Adeline Navarro, ang walang kwentang ina ng apo ko? Biglang nairita si Don Michael. Hindi pa rin niya mapatawad si Adeline sa kapabayaan nito sa kanyang apo. Alam niyang sa kanilang lahat, si Adeline ang pinaka-nawalan pero hindi rin lingid sa kanyang kaalaman na ito ang dahilan kung bakit nawala si Noel noon. Kung hindi lamang nito iniwan ng kanyang apo, malamang ay buhay na buhay pa ito ngayon. Please papa, give Lennon another chance. For Adeline's sake. For my sake, Jacob pleaded. Umiling sa Don Michael dahilan para mapatayo si Jacob. Papa, Adeline's life is in danger.
Lennon threatened me. Kung hindi ko magagawang ibalik sa kanyang lahat, mapapahamak si Adeline, Jacob yelled. So, wala akong pakialam sa babaeng yon. Pagmamatigas ni Don Michael. Kailangan mo maging concern sa kanya, Papa. Nanlilisik ang mga matang sabi ni Jacob. At bakit? Hindi ko siya kaano-ano? Sigaw ni Don Michael na siyang ikinagulat ni Jacob. Jacob clenched his fist. Mahal ko si Adeline at kapag may nangyaring hindi maganda sa kanya, hindi ko kakayanin. Maaari ka mawalan ng anak, aniya. Tidignan niya ng masama ni Don Michael ang kanyang anak. Tinatakot mo ba ako, Jacob? Parang banta ba yun sa'yo, Papa? Tanong ni Jacob habang nakangiti. Inobserbahan niya ang pagmumukha ng kanyang papa. Alam niyang hindi siya nito kayang tiisin. Lumaki siyang may gintong kutsara at hanggang ngayon ay laging ibinibigay ng kanyang ama ang gusto niya. Kung ibibigay ko sa yung gusto mo, ano naman ang maibibigay mong kapalit? Nakangiting tanong ni Don Michael. Kumunot ang noon ni Jacob. Hindi niya inaasahan ang tanong na yon ng kanyang papa. He got confused and at the same time, he became surprised. Yun ang unang beses na may hininging kapalit ang kanyang papa. Cynthia, did you hear the news? Ano na naman yan? Nakasal na sina Lennon at Adeline. Don't tell me, ani Joanna. Ang pangalan na kapatid ni Cynthia. Good for them. Uminom si Cynthia ng smoothie niya habang nagbabrowse siya sa phone niya. Good for them? Akala ko ba mahal mo si Lennon? Ganon-ganon na lang ba? Suko ka na kagad? Natatawang tura ni Joanna. Ate, ano naman ang laban ko sa itinadhana? Anong gusto mong gawin ko? Maglupasay at umiyak na malakas dito? Gagawa ako ng eksena, ganun ba? Tumayo si Cynthia at inayos ang damit niya. Lennon deserved to be happy. Ilang taon din naman niya akong pinahalagahan dahil sa kasinungalingan ko. Ayoko nang maghabol sa mga lalaki. Paano ng mga plano mong magiganti sa mga Lee? Seryosong tanong ni Joanna. Hinawi ni Cynthia ang kanyang buhok. May gagawa nito para sa akin, sabi niya. Tumaas ang parehong kilay ni Joanna habang iniinom ang root beer na hawak niya. At sino namang malaanghel ang gagawa nun para sa'yo, Aber? Ngumiti si Cynthia. My soon-to-be best friend. Sino nga? Inirapan ni Joanna si Cynthia. Saka ko nasasabihin sa'yo ate kapag naging magkaibigan na kami. I have to go. May pupuntahan pa ako. Kinuha niya ang kanyang bag sa ibabaw ng table at kumaway sa kanyang nakatatandang kapatid. Sa halip na isipin mong tungkol sa mga plano ko, maghanap ka na lang ng lalaki. Tumatanda ka na, baka maunahan pa kitang mag-asawa. Sigaw niya. Maingay man sa lugar na kinaroroonan nila ay narinig pa rin yun ni Joanna. Hindi ko kailangan na lalaki para sumaya. Sakit lang sila sa ulo. All I want is money and money and money. Bulong ni Joanna. Waiter, isa pang ang bote ng tequila? Sigaw niya. Tumunog ang cellphone ni Cynthia habang naglalakad siya patungo sa kanyang bagong sasakyan. Nagsalubong ang kilay niya nang makita kung sinong tumatawag. Nagkibit balikat siya at hindi pinansin ang pagtunog ng kanyang cellphone. Nang makarting siya sa kanyang sasakyan ay irita niyang pinatay ang tawag. Ano naman bang kailangan ng babaeng ito sa akin? She has been pestering me for a month now. Inis na sambit ni Cynthia. She started her car's engine and she began to drive. Napapreno siya nang biglang may sumulpot na babae sa may driveway. What the heck? Halos mabingi si Cynthia dahil sa sobrang lakas ng tibok ng puso niya. Hindi niya mawari kung saan nanggaling ang babaeng muntik na niyang masagasaan. Kung balak mo magpakamatay, tumalon ka na lang sa may tulay. Mandadami ka pa eh. Pigil na sigaw ni Cynthia. Kinuha ni Cynthia ang susi ng kanyang sasakyan at nilagay yun sa kanyang bag. Ikinalma niya na muna ang kanyang sarili bago siya tuluyang bumaba. She didn't like clumsy people. Natigilan siya nang bigla siyang may na-realize. Teka, baka modus to. Baka mamaya may mga lalaking pumasok sa sasakyan ko habang tinitingnan ko yung babae. Bulong ni Cynthia. Sinigurado niya na muna nakakandado lahat ng bintana at pinto ng kanyang sasakyan bago siya bumaba. Inihanda na rin niyang kanyang pepper spray at ang talim mula sa dala niyang nail cutter bago siya naglakad patungo sa unahan ng kanyang sasakyan. Napatakip sa bibig si Cynthia ng isa sa kanyang mga kamay nang makita niya nakahiga sa sahigang babae. Wala rin itong malay. Shit, did she lose consciousness? Did I kill her? Bulalas ni Cynthia. Nilingon niyang paligid, wala naman siya nakitang ibang kasamahan ng babae. Maingat siyang yumuko para tingnan ang mukha ng babaeng nabangga niya. Miss, are you okay? Tanong ni Cynthia.
Nagmura siya ng 6 na beses na biglang nagising ang babae. Napatayo siya habang nakahawak ang kanyang kanang kamay sa kanyang dibdib. What the heck is your problem? Tangina, hindi nakakatuwa yung ginawa mo. Hayop ka talaga, Divina. Halos mamatay sa kakatawa si Divina nang makita niyang reaksyon at pagbumuka ni Cynthia. Kasalanan mo yan. Hindi mo kasi pinapansin ang tawag ko. Katwiran ni Divina. Hawak niyang kanyang panga dahil nananakit na yun sa kakatawa niya. Ano ba kasing kailangan mo? At saka kailan ka pa nakauwi ng Pilipinas? Iritan tanong ni Cynthia. Kagabi lang ako umuwi kasama ko si Julius. Wala naman akong kailangan sa'yo. Gusto lang kitang kamustahin. Hindi ba kumikirot ang puso mo? Ngumuso si Divina at tinurong dibdib ni Cynthia. Maayos naman ang buhay ko nung nasa ibang bansa ka pa. Sa ngayon mukhang gugulo na naman ang buhay ko. Sagot ni Cynthia. Simula nang maudlot ang kasal ni na Cynthia at Lennon ay naging libangan na ni Divina ang asarin at galitin si Cynthia. Hindi mo na naman sinasagot ang tanong ko eh. Reklamo ni Divina sabay titig sa dibdib ni Cynthia. Gaga, bakit naman to kikirot? Wala na akong pagtingin sa mga kapatid mo, no? Wala na rin akong pakialam kung anong gagawin nila sa mga buhay nila. Natatawang tugon ni Cynthia. Humakbang si Divina palapit kay Cynthia at tinitigan niya ito ng direkta sa mga mata nito. Talaga lang ha? Oo naman, nagbagong buhay na ako, no? Giit ni Cynthia. Sus, hindi nga. Seryoso? Hindi makapaniwalang sambit ni Divina. Tatanong-tanong ka tapos kapag sinagot ka naman, hindi ka naniniwala. Bahala ka na nga sa buhay mo. Maiwan na kita. May aasikasuhin pa ako, sabi ni Cynthia sabay talikod kay Divina. Umikot ang kanyang mga mata nang pigilan siyang umalis ni Divina. Hawak nito ang kanyang isang kamay. Bitawan mo ko, Divina. May pagbabantang turan niya. I'm here to warn you, Cynthia. Kung may binabala kang masama laban kina Kuya Lennon at Adeline, huwag mo nang ituloy dahil ako mismo makakalaban mo. Puno ng sinseridad na sambit ni Divina. Tumawa ng malakas si Cynthia at pagkatapos ay dahan-dahan niyang hinarap si Divina. Wala akong planong guluhin ang mga buhay ng bagong kasal. Huwag akong problemahin mo dahil tulad nga ng sinabi ko sa'yo kanina, wala na akong pakialam sa kanila. Ikaw, masaya ka ba sa pagiging hero mo? Look at yourself. You're celebrating how Lennon and Adeline love conquers all. Nilapit ni Cynthia ang kanyang bibig sa isang tenga ni Divina. I guess it's too hard on your part. By the way, alam na ba ng Kuya Lennon mong totoo? Nagsalubong ang mga kilay ni Divina. How dare you? Mariing sabi niya. Kung ako sa'yo, aamin na ako sa mga Lee. Hindi ka ba natatakot sa maaari nilang gawin sa'yo kapag nagkataon? Stop pestering me, Divina. Kapag hindi ka tumigil sa pang-iinis sa akin, baka ako maging mitya ng paghihirap mo. Tinapik ni Cynthia sa balikat si Divina. Nakangiti siya naglakad palayo dito. Nang makasakay na siya sa kanyang sasakyan ay binusingahan pa niya ito at sumilip sa bintana. Get out of my way, sigaw niya. Agad namang umalis sa daan si Divina, naiwan siya nagangalit sa galit. How the heck am I going to handle that witch? She whispered. Papa, you know that I can't do that? Malakas na sigaw ni Jacob na siyang nakaagaw ng atensyon. Ni Sancho na ngayon na nag-iimpake ng mga gamit ni Don Michael. Then don't expect na gagawin kong request mo sa akin kanina. Seryosong sabit ni Don Michael habang sinusuot ang kanyang hat. Kaya kong gawin kahit anong gusto mong ipa-close na deal, Papa. Just don't ask me to give up my throne to Lennon. It's too unfair. Masyado malaking hinihingi mong kapalit. Reklamo ni Jacob habang hinihilot ang kanyang sentido. Unfair? Kailan ba ako naging unfair sa'yo, Jacob? I'm just asking for the same thing. Alam mo bang gagawin mo kung katawa-tawa sa gusto mong ipagawa sa akin? Inis na sambit ni Don Michael. What's funny about that, Papa? Ibabalik mo lang naman ang lahat ng mga binawi mo kay Lennon tulad ng bank accounts, credit cards at mga posisyon niya sa mga kumpanya natin. Giit ni Jacob. Where's your common sense, Jacob? Nabulag ka na ba ng pag-ibig mo sa babaeng yon kaya pati common sense mo'y nawala sa'yo? Ilang araw pa lang ang lumilipas buhat nang i-abandon ko si Lennon. Isipin na lang kung ano magiging reaction ng board of directors kapag naibalik ko na si Lennon sa kanyang mga posisyon. Matatanggap ko siya sa bahay natin pero hindi sa kumpanya natin. Unless he will be assigned to a different task. Now, kung gusto mo talagang protektahan si Adeline laban sa kapatid mo, bumaba ka sa pagiging CEO ng LNGC. Give it to your brother. Sinanyasan ni Don Michael si Sancho para kunin siya.
Siya nga pala, ngayon nung labas ko dito sa ospital, bukas na bukas din ay babalik na ako sa aking trabaho. Magpapatawag din ako ng urgent meeting. I have some important announcement to make. Dagdag pa niya. Kagat-kagat ni Jacob ang kuko niya sa kanyang palasingsingan, masyadong komplikadong sitwasyon. Hindi niya maaaring ipaubaya kay Lennon ang pagiging CEO sa pinakamalaking kumpanya ng mga Lee. Kahit pa maging CEO siya ng iba nilang negosyo, mas malaki pa rin ang kikitain at magiging shares niya sa LNGC. Pero paano si Adeline? Kung tutuusin, mas matimbang sa kanyang pagmamahal niya dito kumpara sa salapi. Sa kabila noon, kailangan pa rin niyang pag-isipan ng mabuti ang sitwasyon niya. One wrong move and he will be hanging on the cliff. Papa, kung ibibigay kong posisyon ko kay Lennon, sigurado ka bang kaya niyang tumbasan ng mga nagawa, ginagawa at gagawin ko pa lang sa LNGC? Do you have confidence on his skills and wit? Paano kung karamihan sa mga board of directors natin ang hindi sumang-ayon sa pagiging CEO niya? Can you handle them? What if the majority of our stockholders pull out their investments? Ako naman na magpapayo sa'yo, Papa. Pag-isipan mong mabuti ang lahat ng mga sinabi ko. Paano kung unti-unti bumagsak ang kumpanya nang dahil sa mga maling magiging desisyon ni Lennon? We can't survive without LNGC, Papa. Please, iba na lang ang hingin mong kapalit. Ani Jacob. Lumakad si Jacob palapit sa kanyang papa at lumuhod siya sa harap nito para magtamang kanilang mga mata. Hinawakan din niya ang mga kamay nito. Ayoko mang sabihin ito ngayon pero sasabihin ko na. Alam kong ilang buwan na lang ang meron ka, Papa. Ayoko namang ma-stress ka pa sa mga natitirang araw na yon. LNGC runs smoothly because of me. Our net profit almost tripled compared to last year. Willing ka ba talagang isugal ang buhay natin at ang buhay ng mga empleyado natin sa pasaway ninyong anak na si Lennon? Please, Papa, pakinggan mo mga sinasabi ko sa'yo gaya ng pakikinig mo sa akin noon bago ka gumawa ng iyong mga desisyon. Sa buhay man yan o sa mga kumpanya natin. Sambit ni Jacob. Hawak-hawak pa rin niya ang mga kamay ng kanyang papa. Dahan-dahang inalis ni Don Michael ang mga kamay ni Jacob sa ibabaw ng kanyang mga kamay. Maya-maya pa'y umiling siya. My decision is final, Jacob. Take it or leave it. Don Michael announced. Sancho started to pull his wheelchair. Papa, please, don't do this to me, Jacob pleaded. Bahagyang tinaas ni Don Michael ang kanyang isang kamay para ipabatid kay Sancho na ihinto muna saglit ang pagtulak sa kanyang wheelchair. Jacob, I want to teach you a lesson. Minsan may mga desisyon tayong nagagawa nang dahil lamang sa bugso ng ating damdamin. Karamihan sa mga desisyong yun ay walang batayan. Ang ating pansamantalang nararamdaman, see? Hindi natin mababawi ang lahat sa buhay. Hindi na natin may babalik ang oras. Itatak mo sa isip mo na lahat ng actions natin ay may consequences. Hindi natin makukuha ang lahat dahil ang Diyos ay patas sa kanyang mga anak. Bibigyan kita ng sapat na oras para pag-isipan ito. Bukas, gisingin mo ko sa kwarto ko at tapusin na natin ang usaping ito. Do I make myself clear? Pumikit si Don Michael habang hinihintay niya ang magiging tugon ng kanyang anak. Yes, Papa. Sorry kung lumagpas ako sa limitasyon ko. Pag-iisipan ko. Thank you for giving me enough time to analyze the situation. Sabi ni Jacob habang nakuyuko ang ulo. Good, sa ngayon gusto ko munang mapag-isa. Doon ka na muna matulog sa kondo mo mamaya. Pumunta ka na lang ng maaga sa mansyon bukas. Sumenya si Don Michael kay Sancho na ipagpatuloy nitong pagtulak sa kanyang wheelchair. Masusunod po, Papa. Magpahinga po kayo ng maayos. Don't stress yourself too much. It's not good for your health. Ani ni Jacob. Kayo lang namang magkakapatid ang nagdudulot sa akin ng matinding stress. Well, except for Noel. Malapit na si Don Michael sa may pintuan nang biglang nagsalita ng malakas si Jacob. Itong dahilan kung bakit napahinto si Sancho sa paglalakad. Paano si Noel? Patay na siya. Nagluluksa ka pa ba? Apo ko siya. Do you think ganun kadali para sa akin na tanggaping wala na siya? Ni hindi ko pa nga nararanasang magpakalolo sa kanya. Hindi naman talaga si Noel ang nagdudulot sa akin ng matinding stress. Involved lang siya kaya ako naulit ang pangalan niya. Ani Don Michael. Sana masaya siya kung nasan man siya ngayon. Bulong niya. Then what's your reason, Papa? Bakit ka na-stress tungkol kay Noel? Kunot noong tanong ni Jacob. It's about his case. Hindi ko hahayaang basta na lang nakabinbin ang kaso niya. Hindi ako titigil hanggat hindi nagbabayad sa batas ang lahat ng taong sangkot sa pagkawala at pagkamatay niya. Yun na lang ang may bibigay ko sa namayapa kong apo't handa akong gawin yon kahit sa huli kong hininga. Seryosong tura ni Don Michael.
Bahagya niyang nilingon si Jacob. Tila tinubuan ng mga ugat si Jacob sa kanyang kinatatayuan. Napalunok siya ng sunod-sunod. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam siya ng matinding takot sa kanyang papa. Hinawakan niyang kanyang isang kamay nang bigla yung nanginig. Sancho, turn me around. Don Michael ordered. Mabilis naman siyang sinunod ni Sancho. Ngayon ikitang-kita na ulit niyang kabuuan ng kanyang anak. Naniningkit ang kanyang mga mata. Bakit namumutla ang mukha mo, anak? Nilipat ang tingin niya sa mga kamay nito. Kumulit ang kanyang noo. Bakit nanginginig ang iyong isang kamay? May nasabi ba akong hindi ka nice, Jacob? Wala ito, papa. Mukhang tumalabang gutom sa akin. Hindi pa kasi ako kumakain ng maayos buhat kaninang umaga. Tugon ni Jacob. Okay. Akala ko'y natakot ka sa mga sinabi ko kanina eh. Pasubaling ni Don Michael. Bakit naman ako matatakot, papa? Wala naman akong kinalaman sa pagdukot at papatay sa aking mahal na pamangkin. Nakangiting sabi ni Jacob. I'm not even saying that you are involved. Tell me, Jacob, may tinatago ka ba sa akin? Nagtatakan tanong ni Don Michael. Wala, papa. Mabilis na naglakad si Jacob patungo sa kinaroroonan ng kanyang papa. Nagmana siya rito bago siya nagpaalam. Mauna na ako sa inyo. Sancho, alagaan mo si papa ha. Kapag may masamang nangyari sa kanya, mananagot ka sa akin. Tandaan mo yan. Pagbabantahan niya. Ako na pong bahala sa inyong papa, Sir Jacob. Tugon ni Sancho. Mukhang nagmamadali kang umalis bigla komento ni Don Michael. Nakatingala siya kay Jacob. Kakain muna ako, papa. Ayoko magkasakit. Sagot ni Jacob, sabay takbo papalayo sa kanyang papa. Habang pinapanood ni Don Michael ang likuran ni Jacob, ay napaisip ito. May tinatago siya, Sancho. Tawagan mo bukas ang bagong private investigator ko. Pasundan mo si Jacob sa isa sa kanila. Utos ni Don Michael. Masusunod po, senyor.